Ang makwento natin ngayon ay tungkol sa matotoong tao na sinubukang kontrolin ang tadhana. At ang kinahinatnan ng kanilang maginawa ay ang paglikha lamang ng makasaysayang antas ng pagkawasak. Okay, simulan na natin ang kwento. Isang umaga noong 26 Hunyo, 1902. Lumabas ng kanyang bahay ang 38 taong gulang na si Santiago Santi Reyes Jr. sa isang liblib na lugar sa kabundukan ng Cordillera na tinatawag na ang Hiwa. Nasa tabi niya ang kanyang asawang si Paula at sabay silang lumingon sa paligid na may pagkabigla dahil ang lupang nakapalibot sa kanilang tahanan ay halos ganap na wasak. Nakaroon ng napakalakas na bagyo noong nakaraang gabi. Kaya't inaasahan na nina Santi at Paula ang ilang pinsala. Ngunit ang nakikita nila ngayon ay higit na mas malala kaysa sa kanilang inakala. Dahil sa malakas na ulan, tuluyang umapaw ang ilog sa harap ng kanilang bahay. Kaya kalahati ng kanilang ari-arian ay lubok na ngayon sa tubig. Ang baha ay nagdulot din ngang paguhong ngang lupa mula sa isang bahagi ngang dalisdis ngang bundok sa kanilang likuran. Kaya't nakalat din sa kanilang bakuran at mga katabing bukirin ang mga bato, putik, at bubuong puno. Nakita ni Santi na sa kabutihang palat, hindi tinamaan ng paguho ang kanilang bahay at ang kamalik kung saan nila inilalagak ang kanilang maalagang hayop, ngunit muntik na, at may mga pinsala sa mga istrukturang iyon mula sa bagyo mismo na kailangan niyang ayusin. Kaya't sinimulan ni Santi na kalkulahin kung gaano karaming oras at pra ang kakailanganin para linisin ang lahat ng ito. At sa tabi niya, narinig niyang bumulong si Paula sa sarili na ito raw ay isang napakasamang ideya. Napabuntong hininga si Santi dahil alam niyang tinutukoy ni Paula ang kanilang desisyon na lumipat sa ang Hiwa. At sa sandaling iyon, habang nakatitik sa lahat ng teribleng pakawasak sa kanyang harapan, kinailangan niyang sumang-ayon sa kanya. Maaring ito nga ay isang kakilakilabot na ideya. Hanggang sa halos isang taon na ang nakalipas, si Santi, si Paula, at ang kanilang 5 anak ay nanirahan sa isang bukit. Nga ilang kilometro ang layo mula sa kanilang kinaroroonan ngayon. At iyon ay isang napakatahimik at komportableng buhay. Ngunit laging may pakiramdam si Santi na gusto niyang gawin ang isang bagay na mas kapanapanabik kaysa sa pagiging isang ordinaryong magsasaka lamang. At sa bahay na ito sa ang Hiwa, nakita niya ang isang pagkakataon para sa abentura at pagkakataong kumita ng pera. Sa bahaging itong kabundukan ng Cordillera, mayroong isang mahabang daan na bumabagtas sa kabundukan mula sa isang dulo patungo sa kabilang dulo. At ang bahay sa ang Hiwa ay nasa mismong gitna ang daang iyon. Ngunit dahil taong 1902 pa noon, ang daang ito ay mas may hahalin tulad sa isang malapat na landas. Ito ay bulubundukin at mabato, at hindi kayang lampasan ng kabayo o kariton ang buong haba nito. Dahil dito, ang mga manlalakbay ay karaniwang naglalakad lamang at literal na walang mapaghihintuan sa buong daan maliban sa bahay ng Reyes sa ang Hiwa. Kaya't napagtanto ni Santi kung gaano kahalaga ang bahay na ito kung gagawin niya itong isang bahay pahingahan. Ngunit mayroon din siyang mas malalaking pangarap para sa lugar, higit pa sa pagiging isang simpleng hintuan. Nais niyang gawin itong isang destinasyon. Tutal, ang kabundukan ng Cordillera ay hindi may kakailang maganda. At kung saan nakatira ang mga Reyes sa ang Hiwa, ay walang pag-aalinlangan. Ang kanilang bahay ay nasa mismong pampangang ilog sa isang lambak, napapaligiran sa lahat ng dakong ang kakahuyan at nagtataasang mga tuktok ng bundok na nababalot sa ulap. Ito ay tunay na nakamamangha. At sa sandaling makita ito ni Santi, alam niyang mari itong maging isang sikat na destinasyon para sa mga makata, manunulat at mga pintor dahil ito ang uri ngang lugar na pag-alayan ngang nga tao nga awit at libro. Kumbaga, perpekto. Ngunit sa ngayon, ang kanyang pangarap na manirahan dito sa ang Hiwa ay naging puro hirap. Malaki ang bahay, ngunit napakatanda na, at matagal nang inabandona bago sila dumating. Kaya, ito ay nasa napakasamang kondisyon at sira-sira na.
Kumuha si Santi ng 2 lalaki upang manirahan sa ari-arian at tulungan siyang ayusin ito at nakagawa na silang ilang trabaho para palakihin ang bahay at ang kamalik upang makatanggap ng mas maraming manlalakbay. Ngunit alam ni Santi na marami pa siyang dapat gawin bago maging isang uringang kanlungan ng maalagat ng sining ang bahay sa anghiwa. At ngayon, dahil sa malawak na pinsalang ito mula sa pinakahuling bagyo, mas marami pa siyang kailangang ayusin. Habang tinitiknan nilang mag-asawa ang resultang bagyo, alam ni Santi na maswerte pa rin sila na nakatayo pa ang kanilang bahay at buhay pa silang lahat. Ang bagyong iyon ay isang kalamidad. At habang inisip ni Santi kung gaano sila kalapit sa kamatayan, nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Naisip niya kung tama ba si Paula at dapat na nilang iampake ang gamit ng pamilya at bumalik sa simpleng pagsasaka dahil mas ligtas doon. Ngunit ang pag-alis ay nangangahulugang pag-amin sa kabiguan, matatapos ang kanyang malaking pangarap. Kaya't huminga siya ng malalim at nakiusap sa kanyang asawa na bigyan pa ang lugar na itong isang pakakataon. Nangako siyang gagawin ang lahat ng kanyang makakaya hindi lamang para ayusin ang ari-arian, kundi para gawin itong ligtas at matibay upang makayanan nito ang anumang ibato sa kanilang bundok. Nagatubili si Paula, ngunit sa huli, naniwala siya sa kanyang asawa at tumango siya bilang pagsang-ayon. Sa sumunod na 2 buwan, si Santi at ang kanyang 2 upahang manggagawa ay halos walang tigil sa pagtatrabaho. Inaayos ang mapinsala mula sa bagyo. Pagkatapos nga, lahat ng pakukumpuni, nagpatuloy si Santi sa pagtatrabaho, ngunit ngayon ay nakatuon na siya sa pagpapabuti nga ari-arian. Habang lumilipas ang malinggo, nagsikap siyang mabuti upang magtayo ng isang napakatibay na tahanan para sa kanyang pamilya upang mas maging ligtas sila laban sa mga susunod na bagyo. Pinatibay niya ang mga pader. Nagtayo ng bagong bubong at nagplano ng mga senaryo para sa sakuna upang palagi silang handa. Isang senaryo na partikular niyang ikinababahala ay ang malaking tipak ng bato na nasa likuran mismo ng kanilang bahay. Nag-aalala siya na kung makakaroon ng isa pang malaking paguho, baka bumaksak iyon sa kanila at madurog sila. At hindi nagtagal, napagtanto niya at kanyang mamanggagawa na hindi nila kayang ilipat ang bato. Masyado itong malaki. Ngunit sa huli, nakahanap silang isang malikhaing paraan upang tiyaking hindi ito magiging mapanganib. At habang ginagawa ni Santi ang lahat ng ito, nagsimulang gumaan ang kanyang pakiramdam. Bawat panukalang panseguridad na kanyang inilagay ay patunay na hindi niya kailangang isakripisyo ang kanyang mga ambisyon para sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Maari niyang makuha ang pareho. Ilang linggo ang lumipas, sa gabing ng ika-28 Agosto. Nakatayo si Santi Reyes sa tabi ng isang bintana sa ibaba. Pinapanot ang isa na namang malakas na bagyo na nagwawala sa labas. Malakas na ulan ang humahampas sa salamin at naririnig ni Santi ang malakas na hangin na yumuyugyok sa magilid ng bahay. Madilim sa labas, ngunit paminsan-minsan. May pagsabok na kidlat na nakpapaliwanag sa buong lambak sa loob ng ilang segundo bago muling dumilim. Sa bawat pagkakataong nangyayari ito, sumusunod ang isang dagundongang kulok na napakalakas anupat, niyayanik nito ang bahay hanggang sa pundasyon nito. Sa likuran ni Santi, si Paula kasama ang kanilang 5 anak at ang 2 lalaking nagtatrabaho sa ari-arian ay nakaupo lahat sa mesa sa kusina. Si Paula at ang mga bata, partikular, ay takot na takot at ang buong grupo ay nagbabasa ng mga bersikulo mula sa Biblia sa mga pabulong na tono na parabang sinusubukan nilang ipagdasal na matapos na ang bagyo at kumapit sa kanilang pananampalataya. Naririnig ni Santi ang takot sa boses ng kanyang asawa. At hindi niya talaga ito masisisi dahil ito marahil ang pinakamalakas na bagyong nakita nilang dalawa. Mas malaki pa ito kaysa sa sumira sa kanilang ari-arian noong teg-araw. Tila imposibleng malakas ang ulan, bumubuhos ng napakabilis kaya't umapaw na ang ilog. Kaya't si Santi, aminin man niya o hindi, ay takot din. Sinubukan niyang itago iyon, ngunit ang kanyang puso
ay kumakarera at siya ay labis na nababalisa, ngunit sinabi niya sa kanyang sarili na ito ang sandaling pinahandaan niya buong tag-araw. Napakarami niyang ginawa para tiyaking ligtas ang lugar na ito sa panahon ng bagyo at pakiramdam niya ay magiging maayos sila. Ngunit sa parehong pagkakataon, ang nakabibinging maingay sa labas at ang takot sa mga boses ni Paula at en kanyang mga anak ay nakpapahirap paniwalaan na iyon ay totoo. Kaya't sa lupngang ilang sandali, patuloy na tumingin si Santi sa bintana, nakikinig sa kanyang pamilya sa likuran niya. Ngunit sa huli, lumingon siya at, sa pinakamahinahong paraan na kanyang magagawa, sinabi sa kanilang lahat na matulog na, magiging maayos ang lahat. Siya ang magbabantay. Si Paula, na halatang takot pa rin, ay tumango at tumayo at umalis kasama ang nga bata, at sa sumunod na ilang oras, nanatili si Santi sa kanyang puwesto sa tabing ng bintana at pinanut ang bagyo. Ngunit pakalipas ng hating gabi, nakarinig si Santi ng isang biglaan at napakalakas na kalabog sa labas at natigilan siya dahil alam niyang hindi iyon kulog. Ito ay parang pagsabog. Agad na naisip ni Santi kung ano iyon. Siguradong gumuho na ang kamalig. At ang pag-isip na sinirangang bagyong ito ang isang buong gusali na kanyang pinatibay para sa bagyo ay ginawang ganap na sindak ang pag-alala ni Santi. Kaya't sumigaw si Santi sa kanyang asawa, mga manggagawa, at mga anak na gumising, na hindi naligtas. Lumayo sa mga bintana, kailangan nating maghanap ng masisilungan. At sa sumunod na ilang segundo, ang pamilya at mga manggagawa, lahat ay nakakagulo sa paghahanap ng ligtas na lugar, ngunit hindi nila alam kung saan. Ngunit habang sila'y nahahanap, nakarinig si Santi ng mas malakas pang kalabog. At pagkatapos ay may masigawan sa paligid niya. At naramdaman niyang lumipat siya sa ere habang isang mabigat na bagay ang tumama sa kanyang likod. Kinagabihan, isang pagod na manlalakbay na nagngangalang Juan Mercado ang naglakad sa daan patungo sa bahay sa Anghiwa kung saan nakatira ang Mareyes. Si Juan ay isang mangangalakal at dumadaan siya sa kabundukan ngang Cordillera Pawi pagkatapos ngang isang biyahe para sa negosyo. Maraming beses na niyang ginawa ang biyaheng ito. Alam niya ang daan, ngunit sa kasalukuyan, ang daan ay binaha at may mga paguhong lupa at pinsala sa lahat ng dako. Kaya ito ay mabagal at medyo miserable. Ngunit alam niya na sa kalagitnaan ng daan ay ang bahay sa Anghiwa kung saan nakatira si Santi Reyes at ang kanyang pamilya. Ngunit nang sa wakas ay lumiko siya sa lambak kung nasaan ang bahay, natigilan siya dahil ang lugar ay isang ganap na kalamidad. Malinaw na lubusang umapaw ang ilog at ngayon kalahati ngang lupa sa harap niya ay nasa ilalim ng tubig. Malinaw din na nakaroon ngang malaking paguhong ang lupa. Kalahati na lamang ngang kamalig ang nakatayo at ang bukit sa harap ngang Mareyes ay ganap na natabunan ngang gabato at mga labi mula sa bundok. Ngunit ang tunay na nakakagulat na bagay ay, sa gitna ng lahat ng pakawasak at pakasira na ito, ang bahay ngang Mareyes ay nakatayo pa rin. At habang papalapit si Juan dito, napagtanto niyang higit pa sa buo ito. Ang bahay ay perpekto. Walang kahit isang sirang bagay o wala sa lugar, kahit isang bintana. Gumaan ang loop at medyo namangha. Nagmadali si Juan papunta sa pasukan at kumatok, ngunit walang sumagot. Kaya't sa huli, binuksan na lamang niya ang pinto at sumilip sa loop at tinawag si Santi. Ngunit wala siyang narinig. Dahan-dahang pumasok si Juan sa bahay at patuloy na tinawag ang pamilya habang naglalakad siya mula sa isang silid patungo sa isa pa. Ngunit mabilis niyang napagtanto na ang bahay ay ganap na walang tao. Magulo rin ito. May mga damit na nakakalat sa sahig at ang mga kama at kumot ay nagusot at ang Biblia ay nakabukas sa mesa sa kusina. Hula ni Juan ay bumaba silang ang bundok upang maghintay na humupa ang bagyo sa ibang lugar marahil sa isang kapitbahay. At dahil wala ang Mareyes, kailangan ni Juan na magpasya kung ano ang gagawin. Ayaw niyang matulog sa bahay nang wala sila doon. Ngunit wala na talaga siyang ibang mapupuntahan. Kaya't kahit na medyo masama ang kanyang loop, pumili siya ngang isang kama at sinubukang magpahinga. Ngunit habang nagsisimula siyang makatulog,
Nakarinig siya ngang isang malalim at parang umuungol na tunok na nakmumula sa kung saan sa labas ng bahay. Agad na nagising si Juan at nagmadaling pumunta sa bintana, ngunit wala siyang makita, halos ganap ng madilim sa labas. Naghintay siya kung may maririnig pa siyang iba, ngunit wala. Kaya't nagpasya siyang baka guni-guni niya lang ang tunok at tumalikot para bumalik sa kama. Ngunit habang ginagawa niya iyon, nagsimula muli ang ungol at sa pagkakataong ito ay mas malakas. Natigilan si Juan habang isang tripleng pag-iisip ang pumasok sa kanyang isipan. Naisip niya kung baka ang tunok ay isa sa mga reyes at hindi talaga sila umalis sa ari-arian, ngunit marahil ay nasa labas, nasugatan o nasa problema dahil sa bagyo. Kaya tumakbo si Juan palabas. Ngunit muli, madilim sa labas at wala siyang anumang uringang ilaw upang gabayan ang kanyang daan. At kaya nang nasa labas na siya, nagsimula na lang siyang sumigaw, tinatawag kung sino man iyon, nagtatanong kung kailangan nilang tulong. At sa huli, sumagot sa kanya ang kakilakilabot na ungol. Ngunit ang ungol ay parang umalingaw-ngaw sa buong lambak. Kaya hindi matukoy ni Juan kung saan ito eksaktong nanggagaling. Pagkatapos ng paghahanap at hindi pagkakita kung sino man iyon, napagtanto ni Juan na imposible ngayong mahanap ang nasugatang tao. Masyadong madilim at sa kasamaang palad ay kailangan niyang maghintay hanggang umaga. Kaya't labag sa kanyang kalooban, bumalik si Juan sa lupngang bahay at sa lupngang ilang oras ay nakaupo lamang siya sa kama at nakinig sa ungol na nagpapatuloy sa labas. Sa wakas, kinaumagahan ng unang sumilip ang sinangang araw sa ibabawang bundok, nagmadali si Juan palabas upang tumingin sa paligid. At sa pagkakataong ito, mabilis niyang nahanap ang pinakmulan ngang ungol na iyon. Ito ay isa sa mga kalabaw nga, mga reyes, umungol sa sakit dahil sa pagkakakulong sa ilalim nga, ilang malabi malapit sa mga guhong ang kanilang kamali. Agad na sumugot si Juan at sinimulang alisin ang mga tablangang kahoy at bato mula sa kalabaw. At pagkatapos niyang palayain ang hayop, kamangha-mangha itong tumayo at umika-ikang lumayo papunta sa kakahuyan. Ligtas na ito. Ngunit pagkatapos nitong mawala, nakaramdam si Juan ng isang uringang masamang pakiramdam kahit na ang tunok ay mula sa isang kalabaw at nailigtas niya ito, pakiramdam niya ay may mali. At kaya't nagpasya siyang kailangan niyang puntahan at makita ang nga reyes gamit ang kanyang sariling nga mata upang matiyak na talagang maayos sila. Kaya't kahit na napakaaga pa at pagod pa si Juan, agad niyang kinuha ang kanyang magamit at naglakbay pababangang daan. Makalipas ang ilang oras, bandang tanghali ng araw na iyon, sa wakas ay nakalabas si Juan Barker mula sa halos wasak na daanan at nagtungo sa maliit na tindahan sa paanan ng bundok. Nang pumasok si Juan, pagod na pagod siya, basang-basa, mula sa kakilakilabot na paglalakbay na iyon. Ngunit higit sa lahat, labis siyang nag-alala para sa mga reyes dahil habang tinatahak niya ang daan pababa, inaasahan niyang makikita sila sa isa sa mga bahay nga kapitbahay. Ngunit wala sila doon. Sa katunayan, halos lahat ngam makapitbahay ay nasa tindahan ding iyon. Tila lahat ng nakatira sa daang iyon ay pumunta sa tindahan dahil sa bagyo. Ngunit nang tumingin si Juan sa paligid, alam niyang wala rin doon ang mga reyes. At ito ang nagpatigil sa mundo ni Juan dahil kung wala sila sa kanilang bahay, wala sa mga bahayng kapitbahay, at wala rin sa tindahang ito kasama ang iba pa, nangangahulugan iyon na may mali. At kaya't sumigaw si Juan sa buong silit at nagtanong kung may nakakita sa mga reyes mula noong bagyo. Naging napakatahimik sa tindahan habang ang mga tao ay nagsimulang magtinginan sa isa't isa. Ngunit sa huli, umiling lang ang lahat at sinabing, Hindi namin alam kung nasaan sila. At doon sinabi ni Juan sa mga tao kung gayon nawawala ang pamilya Reyes. Makalipas ang ilang oras, isang grupo ngang 12 lalaki na naghahanap ang umalis sa tindahan at bumalik sa daan patungo sa Anghiwa. Pinamunuan sila ngang isa sa mga kapitbahay ng mga Reyes, isang lalaking nangangalang Eduardo Melchor. Sila ay isang maliit na komunidad,
at palagi silang nagtutulungan sa tuwing kaya nila. Ngunit gaano man nila kagustong makarating sa ari-arian ng mga Reyes at hanapin ang matao, napakatagal nilang binaybay ang daan kaya't nang makarating sila, hating gabi na at napakadilim para mahanap. Kaya't pumasok na lamang sila sa bahay ng Reyes upang maghintay hanggang umaga. Nang nasa loop na siya, nakita ni Eduardo na ang bahay ay eksakto sa inilarawan ni Juan. Medyo magulo, ngunit walang anumang pinsala mula sa bagyo. Tila lahat ng kanyang paghahanda at pagpapatibay sa kanyang lupain ay nagbunga dahil narito ang kanyang bahay na matatak na nakatayo, ngunit iyon din ay medyo nakakalito. Kung inihanda mo ang bahay na ito para sa isang bagyo at malinaw na nakayanan nito ang bagyo, bakit umalis ang mga Reyes? Habang patuloy na naglalakad si Eduardo sa bahay, nakita niyang ang Bibliang mga Reyes ay nakalatag pa rin sa mesa sa kusina, nakabukas, at nang yumuko siya at basahin ang talata sa pahina, hindi niya maiwasang mangilabot nang makita niya ang nakasulat. Sinasabi nito, "Ang Panginoon din ay kumulok sa kalangitan, at ang kataas-taasan ay nagbigay ng kanyang tinik. Manggagraniso at manggabaga ang apoy." Makalipas ang ilang oras, nang sa wakas ay nagsimulang sumikat ang araw, lumabas si Eduardo at ang iba pa at sinimulang hanapin ang ari-arian para sa mga bakas ng mga Reyes. At sa sumunod na ilang oras, ang orihinal na grupong 12 ay lumaki habang parami ng parami ang mataong dumating upang tumulong sa paghahanap. Sa puntong ito, kumalat na ang balita tungkol sa pakawalangang pamilya, at kaya't ang mga residente mula sa buong kabundukan ng Cordillera ay dumating upang tumulong. At sa huli, daan-daang tao ang nagsuyot sa dalisdis ng bundok upang hanapin ang mga Reyes. Bandang tanghali, nang wala pa ring natatagpuan, nagpasya si Eduardo na mahanap malapit sa ilog dahil sa puntong iyon ay bumaba na ang level ng tubig. At nang makarating siya sa pampang, nagsimula siyang makarinig ng isang kakaibang ugong. Kaya't sinundan niya ito, at sa huli ay may nakita siyang nakausli mula sa likod ng ilang malabi. At nang makita niya kung ano iyon, nagsimulang sumigaw si Eduardo para humingi ng tulong. Ang bagay na pinakakinatatakutan ni Santi Reyes na mangyari sa isang malaking bagyo ay isang paguhong lupa, lalo na sa malaking tipa ng bato na nakaposisyon sa likuran mismo ng kanyang bahay. Ngunit nang mapagtanto ni Santi na imposible ilipat ang nasabing bato, nakaisip siya ngang isang malikhaying solusyon. Nagtayo siya nga isang pangalawang kanlungan na maaring takbuhan nilang kanyang pamilya kung may masamang bagyo. At nang tumama ang pangalawang bagyong iyon, ang sumigaw si Santi sa kanyang pamilya na magtago, sinabi niyang gumuho na ang kamalik at susunod na ang kanilang bahay. Nakinig sa kanya ang pamilya at sama-sama silang nahanap ng kanlungan. Iniwan nila ang pangunahing bahay at pumasok sa pangalawang kanlungan na pinaniniwalaan nilang mas protektado mula sa isang posibleng paguho. Ngunit sa kasamaang palad, ito ay isang malaking pagkakamali. Dahil ang napakalaking tipa ng bato sa likod ng bahay ay hindi pala isang panganib. Sa maraming paraan, ito ay parang isang proteksyon na harang. Nang makaroon ng aktwal na paguhong lupa sa panahon ng kakilakilabot na bagyong ito, ang mga rumaragasang lupa at bato ay naipon sa likod ng batong iyon at hindi tumama sa bahay. At kaya, sa esensya, ginawa ang batong ito ang orihinal na tahanan ng Reyes, na nag-iisang pinakaligtas na lugar sa buong ari-arian. Ngunit sa kasamaang palad, hindi na natili doon sina Santi at ang kanyang pamilya upang mapagtanto iyon. Tumakbo sila palabas ng pangunahing bahay bilang isang malaking grupo at sa sandaling nasa labas na sila, tinabunan sila ngang paguho at namatay. Sa huli, natakpuan nga mga residenteng kabundukan ang pamilya. Ang ugong na narinig ni Eduardo ay sa katunayan isang grupo nga langaw na nagtipon sa paligid ngang isang kamay nga tao na nakausli mula sa ilalim ng gaguho. Sa huli, dahil sa trahedyang ito, ang lugar ay naging isang sikat na destinasyon ng mga turista. Tulad ng inaasahan ng mga Reyes, narinig na mga tao mula sa buong bansa ang tungkol sa pamilya at kung ano ang nangyari. At hindi nagtagal,
Ang nga pintor at manunulat ay dumaksa sa kabundukan ngang Cordillera upang makita ang lugar ng trahedya. At ang ilan ay nagsulat pa nga libro tungkol dito. Et kaya, sa isang malupit na kabalintunaan ngang tadhana, natupad ang pangarap ni Santi, ngunit hindi sa paraang kanyang inasahan.